Ang paglubog ng MV Doña Paz. Ang trahedya ng Doña Paz ay kinikilala bilang pinakamalalang sakuna sa karagatan sa panahon ng kapayapaan sa kasaysayan, na naganap noong ika-20 ng Disyembre 1987 sa Pilipinas. Ang barkong MV Doña Paz na pinatatakbo ng Sulpicio Lines ay nasa karaniwan nitong biyahe mula Tacloban City, Leyte, patungong Maynila, na tumigil sa uling pantalan sa Catbalogan, Samar. Ang barko ay opisyal na lisensyado na magsakay ng humigit kumulang 1,584 katao, 1,587 pasahero at 66 na tripulante. Gayunpaman, batay sa mga investigasyon ng pamahalaan, mga ulat ng Board of Marine Inquiry, BMI, rekonstruksyon ng mga passenger manifest at pagsusuri sa libu-libong insurance at court claims na pag-alamang labis ang isinakay sa barko. Tinatayang mahigit sa 4,000 katao, kabilang ang maraming hindi nakalistang pasahero na sumakay sa kasagsagan ng pag-uwi para sa Pasko. Dahil sa kawalan ng maasang talaan ng pasahero, kinatayang ang kabuang bilang ng mga sakay at nasawi ay maaring lumagpas sa 4,300 katao. Bandang 10:30 ng gabi, ika-20 ng Disyembre 1987. Habang naglalayag sa kipot ng Tablas, malapit sa Dumali Point, sa pagitan ng Marinduque at Oriental Mindoro, naganap ang banggaan sa pagitan ng MV Doña Paz at ng oil tanker na MT Vector. Ang bahaging ito ng kipot ay isang kilalang ruta na ginagamit ng mga sasakyang pangdagat na biyahe sa pagitan ng Visayas at Luzon, at nangangailangan ng maigpit na pagsunod sa mga alituntunin ng watchkeeping at collision avoidance, lalo na sa paglalayag sa gabi. Ang MT Vector ay naglalayag mula Bataan patungong Masbate. May kargang humigit kumulang 1,041 metrikong tonelada, mahigit 8,800 bariles ng gasolina at iba pang produktong petrolyo. Isang kargamentong may napakataas na panganib dahil sa labis nitong pagiging flammable. Batay sa mga natuklasan ng Board of Marine Inquiry o BMI at mga sumunod na pagsusuri, napag-aalamang ang Vector ay hindi karapat-dapat maglayag o unseaworthy sa oras ng insidente. Wala itong balidong coast-wise license at certificate of inspection, at ang radio license nito ay nag-expired na. Malinaw na paglabag sa mga pangunahing alituntunin ng kaligtasan sa paglalayag. Higit pa rito, walang kwalipikadong radio operator na naka-duty sa oras ng biyahe, kaya't walang kakayahang magsagawa ng wastong komunikasyon sa ibang sasakyang pangdagat. Dagdag pa rito, natuklasan ang tanker ay hindi maayos na minamanduhan. May kakulangan o kawalan ng kwalipikadong lookout, at ang mga opisyal na nasa bridge ay walang sapat na lisensya para sa uri at kondisyon ng paglalayag na kanilang isina sa gawa. May mga ulat din ng depekto sa sistema ng pagmamaniobra, kabilang ang problema sa steering na nagbawas sa kakayahan ng barko na tumugon sa panganib. Dahil dito, lalo pang nabawasan ang kakayahan ng MT Vector na magsagawa ng maagap at epektibong pag-iwas sa banggaan. Sa panig ng MV Doña Paz, ipinakita ng mga ulat at testimonya na walang naitalang epektibong komunikasyon sa pagitan ng dalawang barko bago ang insidente. Sa oras ng bangkaan, ang bridge ng barko ay binabantayan lamang ng isang apprentice officer, habang ang mga nakatataas na opisyal ay wala sa bridge. Isang malinaw na paglabag sa mga prinsipyo ng wastong bridge resource management, lalo na sa paglalayag sa gabi. Batay sa rekonstruksyon ng insidente, tinamaan noong unahan ng MT Vector ang port side ng MV Doña Paz na nagresulta sa pagkapunit ng mga tangke ng kargamento ng tanker. Dahil sa biglang paglabas ng gasolina sa presensya ng mga pinagmumulan ng init at kuryente,
Nagliyab ang kargamento halos kaagad matapos ang impact. Isang malakas na pagsabog ang sumunod na sinundan ng malawakang pagkalat ng apoy sa ibabaw ng dagat at sa magkabilang barko. Ang sunog ay kumalat. Sa bilis na halos hindi nagbigay ng sapat na oras para sa maayos na paglikas. Marami sa mga pasahero ng MV Doña Paz ay natutulo sa kanilang mga kabina at ang ilan ay agad na natrap sa loob ng nasusulog na sasakyan dagat. Ang tumagas na gasolina sa ibabaw ng tubig ay nagliyab, kaya't maging ang pantalon sa dagat ay naging lubhang mapanganib. Kalaunan, inilarawan ng mga nakaligtas ang pangyayari bilang isang karagatan na babalot ng apoy, kung saan ang mismong ibabaw ng tubig ay nag-aalab. Batay sa kabuuang natuklasan ng mga investigasyon, malinaw na ang banggaan ay resulta ng sunod-sunod at magkakaugnay na kapabayaan. Kakulangan sa kwalipikadong tauhan, depektibong kagamitan, kawalan ng epektibong komunikasyon, at malubhang paglabag sa mga pangunahing alituntunin ng kaligtasan sa paglalayag. Ang pagsabog at sunog na sumunod sa banggaan ang direktang nagdulot ng mabilis na pagkawala at pagkalubog ng MV Doña Paz na umantong sa pagkamatay ng halos lahat ng mga sakay nito. 26 lamang ang nakaligtas at tatagpo ang palutang-lutang sa tubig makalipas ang maraming oras. 24 na pasahero mula sa MV Doña Paz at 2 tripulante mula sa MT Vector. Ang tinatayang 4,300 at 86 na namatay ang naglagay sa trahedya bilang pinakamasaklap na sakuna sa karagatan sa panahon ng kapayapaan sa kasaysayan. Ang Board of Marine Inquiry ay unang nagpasya na pangunahing may pananagutan ng MT Vector dahil sa mga walang lisensyang tripulante, hindi maayos na kagamitan at kakulangan sa tamang dokumentasyon. Gayunpaman, umani na malawakang pagkunden ang Sulpicio Lines mula sa publiko dahil sa paulit-ulit na pag-overload, kakulangan sa kagamitan pangkaligtasan at kapabayaan sa operasyon ng barko. Ang trahedya ay nagbunsod ng malawakang galit at panawagan para sa pananagutan mula sa publiko at mga pamilya ng mga biktima. Noong 1999, pinanagot ng Korte Suprema ng Pilipinas ang kapwa may-ari ng MT Vector at Sulpicio Lines na nagbigay daan sa mga pamilya ng lahat ng biktima, kabilang ang mga hindi nakalistang pasahero na makapag-claim ng bayad pinsala. Ang paglubog ng MV Doña Paz ay nag-udyok ng mga pagsusuri sa mga batas at patakaran sa kaligtasan sa karagatan sa Pilipinas. Dayunman, nananatiling hindi pare-pareho ang pagpapatupad kahit ilang dekada na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya. Ang sakuna ay nananatiling isang matinding paalala ng sistemikong kabiguan, kahinaan sa regulasyon at napakalaking halaga sa buhay ng tao na dulot ng kapabayaan.